Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man... In a significant development, former Philippine President Rodrigo Duterte was arrested on Tuesday, March 11th, at the request of the International Criminal Court. This marks a key moment in the ICC's investigation into the deadly war on drugs that defined his presidency, resulting in thousands of killings. Duterte, known for his maverick leadership as mayor and later as president from 2016 to 2022, was served with an arrest warrant upon his arrival at Manila's main airport from Hong Kong. His office confirmed that he is now in custody, as stated by the office of his successor, President Ferdinand Marcos Jr., in a video shared on Instagram by his daughter, Veronica Duterte, from Manila's Villamor Air Base, where he is being held. The former president questioned the reason for his arrest. "What is the law, and what crime have I committed?" he asked in the video. It's unclear who he was addressing, but he added, "I was brought here not by my own choice, but by someone else's. You must answer now for the deprivation of my liberty." While Reuters could not independently verify the exact location of his detention, reports and social media posts confirm his presence at Villamor Air Base. Verification of the video's timing was possible through the clothes Duterte wore, which aligned with media reports from the day he returned to Manila from Hong Kong. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Nandiyan naman tayo sa gobyerno lahat. Hindi naman siya. Kayo talaga magkakarinig na. Relax na kayo. Hindi nga ninyo masabi kung makukuha niya si Presidente. Kaya nga, simplahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang taputin mo na hindi mo respeto pagka-presidente ko. Yes, sir. Wala lang. Hindi nakapatay na matagal yan. Natutumba siya. Natutumba. Natutumba. Bakit yung ipitin? Nakapakalakad. Pigilan mo yan dyan. Romy! Hinahin na lang. Sir, we're offering you a wheelchair, sir. You're offering a wheelchair. Kasi magsalita na nakatayo. Oh, yes, sir. Dito upo, sir. Kamalas ko naman. Galing ako Kasama fiscal. po siya. Tapos ganito rin niyo ako.
Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Army ka pala. Huwag ka nito. Huwag ka na dito. Ha? Tanungin ko kayo. Ha? Nasa likod lang kami. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. Tatapos ganunin ninyo yun. Sir, we'll trust this out in proper forum. Hindi ito, sir. Hindi ito proper forum. Walang judge dito, sir. Kaya nga, may judge ko pinapinuntahan. Kaya nga, walang judge dito, sir. Maganda muna, sir. Pag-iwala namin ng petisyon sa Supreme Court. Alam mo, ginawa niya silang alam niya nga, yung pamilya na, yung safety na. Kaya tayo pag-alam siya ng war on drugs. Kaya tayo kikilos. Ha? Kailan? War on drugs na para lang mag-isip ang anak niyo, anak mo, asawa mo, habang nagkalasan sa kanya. Wala naman due process. Bakit kaya mas natatag kayo sa wala nga rin nagreklamo. Hayaan mo yung ibang country ang mag-ano. Kung isip mo sana kayo, may anak din kayo. May apo kayo, maging apo kayo. Diba? Sana ho naman matagplan kayo ng takot sa Diyos. Grabe na ang ginagawa ninyo. Kailan kayo? Kailan? Taxpayer ako. Ito ang gawain nyo. Ako nagpapasweldo sa inyo. Ako nagpapasweldo sa inyo. Buhay ito, sir. Buhay ito, sir. General, hindi ko sinabi. Sana nakaprepare po kami. Hindi na namin ng mga gamot na kailangan. Dadalhin din yun, hindi walang gamot. 80 years old. Paano mo? Sana pinasama niya yung doktor niya. Sir, please. Sir, this is a police operation. Pagdating mo naman, sir. Ipulitin natin natin, sir. Sandali muna. Back to square one. Earlier this evening, I placed the former president under arrest. Italian matanda na. Kailangan Inside, oxygen. and I do believe that he has to submit to me. Attorney, Okay? Now, we are now Tumaan ako mga president. Alam mo, trabaho nila, alam nila. So, respeto nila ito. Wala nang pilitan na respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako patay, at life is bigla lang naman. Sila na naman ang nasa kabila. Bawat tuwila. Alam naman nila ang possibility niya. It's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin ng mga ito? Ubus ito. Iya, kailangan si... Sorry, trabaho na rin natin. Kailangan pigilan nila. Hindi lang mapigilan si Inday. Tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate kami ng simpatiya. Puta, yan ang plus yan. Pag ilang months na, ibang presidente na naman, saan ito pupulutin ito? Ang problema, natrabaho lang ito, happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Ano lang kasi is ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under to my countrymen, just to give you the
current situation. I am about to land sa gate. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve the country, and so be it. Oh, ganun ang destiny ko. Salamat.从那个口19号口出。前地。这个收上去了。